Encounter Media. They are some! Aventakwa parsi. Tutu, kom! Valkeina. Veamos. Hack! Vamos! Tírame! Vamos! Magandang araw sa atin lahat and welcome back sa ating YouTube channel. Maganda po ang ating topic ngayon at may kinalaman yan dyan sa napanood nating short video. Ito po ay katanungan ng karamihan na hanggang ngayon hindi pa rin sila nalilinawan kung bakit daw kinailangan ni Jesus pumunta rito sa mundo upang mamatay. So ito po ay napaka-importanting katotohanan na inyo pong maririnig sa inyong buhay. So bakit nga ba kinailangan ng Diyos na bumaba dito sa mundo na puno ng kapigatian, ng kasamaan, ng kawalan, At bakit kinailangan ng manilikha na walang hanggang manilikha or eternal creator, Na bumaba rito at makasama yung tao upang mamatay lamang? At sa araw na ito mga kaibigan ay matutunghayan mo ang katotohanan kung bakit kinailangan ni Jesus na bumaba rito sa mundo. At bakit pinili niyang mamatay para sa akin at sa iyo? Ito pong paniniwalang ito o katuruan na ito ay isang core o pinaka-puso ng Kristyanismong pananampalataya. At ang inyong desisyon, mga kaibigan, ang magdadala sa iyo sa kawalang hanggan o sa sinasabi nating eternity. At pag sinabi nating eternity, dalawa po yan. Isang eternity in hell at eternity in heaven. Kaya sinabi ko, kaibigan, ikaw ang magdidesisyon at magdadala sa iyo sa kung saang eternity mo gusto. So hatiin natin sa 6 na section, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon. So unahin natin yung section 1, the divine mission. So ibig sabihin si Kristo ay may mission, Ang Biblia ay nagtuturo na si Jesus ay hindi lang pumarito sa mundo ng walang dahilan, Yung kanyang pagparito ay actually na prophesied o naisulat sa Old Testament years ago or years in advance. Ayon sa Isaiah 7:14, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. O Emmanuel means God with us. So, ibig sabihin na ito po'y talagang plinano ng Diyos, padala ang kanyang anak upang makasama ng tao, makasalamuha ang tao. Ibig sabihin si Jesus ay nagkatawang tao, Diyos na naging tao, nagkatawang tao, eksaktong human flesh, may dugo, may buto, may laman, nagugutom, nauuhaw, at hindi lamang siya propeta, hindi lamang siya guro, at hindi lamang siyang miracle performer or miracle worker. Ayon sa John 1:1 and 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Malinaw po na sinasabi, mga kaibigan, na sa pasimula pa lang, doon pa lang sa panahon na bago likhain ng Diyos ang buong sanlibutan, na sinasabing eternity past, na walang eksaktong date at hindi natin alam, naroon na si Kristo. Kasi siya ay Diyos. Sabi rito, sa panimula ay salita. At ang salita ay Diyos. Ibig sabihin na tinutukoy na salita rito si Kristo. Dahil pagdating sa verse 14 ay sinabi rito, the Word became flesh. Yun ang Word, si Kristo ang tinutukoy. Nagkatawang tao, became flesh and made His dwelling among us. At nakisalamuha siya sa tao dito sa mundo. So nakita natin yung kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at nakita natin yung kanyang ministry kung paano siya nagpagaling ng sakit, kung paano siya bumuhay ng patay, yung mga miracles na ginawa niya ay nakita yung kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na puno ng grace, na puno ng biyaya at katotohanan. At isa pang sagot kung bakit siya pumunta sa sanlibutan, because the humanity was lost. Tayo ay ligaw. Wala tayong papupuntahan, kasiguruhan, na kahit sabi mong lahat na-achieve mo sa buhay, ano man ang narating mo, gaano ka man kayaman,
Pero pag namatay ka, useless. Walang kwenta ang buhay kung wala si Kristo. So, we are separated from God by sin. Dahil sa kasalanan, tayo ay nawalay o nahiwalay sa Diyos. Walang good works, mga kaibigan, mga ritual, o anumang relihiyon ang makakapagpuno ng patlang o gap na yan. Walang sinasabi ang Biblia na itong relihiyon ko. Pag itong relihiyon ko, ligtas ako. Wala pong sinasabi ang Biblia ng ganyan. No, ang sinasabi ng Biblia ay dapat meron kang relasyon sa Diyos. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon ay maliligtas. Halimbawa, kunyari, of course, kilala mo si Gary Vee dahil artista siya, sikat siya, maganda ang boses, singer. Ang tanong, kilala ka ba niya? Ganon din ang Diyos. Ano? Hindi porke kilala mo ang Diyos, historically, it doesn't mean na ikaw ay kilala niya. Sinabi niya, kayo'y magsipaglayo sa akin mapagawa ng kasalanan. So, ang kanya pong tinatangkilik at recognize ay yung kanyang mga anak lang. Sa section 2, the problem of sin, may problema tayo. Ito yung problema ng kasalanan. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw tayo nagkasala. Walang exempted. At lahat kinapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Nung araw po, mga kaibigan, ay nabubuhay sila sa law and other commandments. Napakaraming kautusan at ang dinedemand nito dapat sundin mo ito 100%. Dahil kapag ito hindi mo nasunod ng buong buo, ikaw ay hindi pa rin maliligtas at ikaw ay pag namatay, pupunta ka pa rin dun sa ilalim, sa hell, no? Na kung saan pinuntahan nitong rich man, no? Na pag-usapan natin dun sa nakaraang video. So, lahat ng makasalanan ay pupunta sa impyerno. Dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ay perpekto na nakikita dito sa 10 Commandments and other commandments na ibinigay sa mga makasalanang tao at hindi perpekto. So, hopeless. So, anong mangyayari ngayon? Kung ikaw ay hindi perpekto at hindi mo maganap o magawa itong 10 Commandments and other commandments ng perpekto, ito mangyayari sa iyo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na sinasabi dito, mga kapatid, ay hindi ng kamatayang pisikal, kundi kamatayang spiritual. At ayon sa Hebrew at Greek, ang word na death ay ibig sabihin separation. No? Hindi lang ito physical, but spiritual at eternal. Ibig sabihin, kapag namatay ka, ikaw mawawalay o mahihiwalay sa Diyos. At kapag ikaw ay nahiwalay sa Diyos, nasaan ba ang Diyos? Nasa kalangitan. At kapag ikaw ay nahiwalay sa Diyos at namatay ka, of course, natural sa impyerno ka pupunta. Dahil ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay hiwalay sa Kanya. We were spiritually dead nung hindi pa namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Ganon din ang tao kahit namatay si Kristo sa krus. Kung hindi mo siya tinanggap bilang Diyos tagapagligtas, ikaw pa rin ay spiritually dead. At ikaw ay incapable of saving yourselves. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, hindi natin kaya. Pero dahil kay Kristo, naligtas tayo. At sa section 3, why Jesus had to die? Bakit kailangan ni Jesus mamatay? Marami naman sigurong paraan. Bakit? Dahil God is just. Alam natin na ang Diyos ay loving, He is holy, but He is just. Hindi niya pwedeng i-ignore ang kasalanan ng tao. And He is unwilling to let us perish. Ayaw niya na mapunta tayo doon sa impyerno. No? Sabi ng kaninang nabasa natin, for the wages of sin is death. At ang kabayaran ng kasalanan nga ay kamatayan. Sa impyerno po ang tinutukoy dito, bukod sa pisikal na kamatayan. Ayon sa Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. So yan ang dahilan na kinailangan ni Kristo pumarito at mamatay. Dahil ang batas, dahil ang kasalanan, no, ang justice ay nagde-demand ng someone has to die. No, walang kasalanan at perpekto. At ang dugo ni Kristo ang nire-require para tayo ay mapatawad. Ayon sa mga scholars, ito ay binabalik tanaw doon sa ginagawa ng mga tao sa Old Testament na kung saan sila po ay nag-aalay ng tupa ng mga walang blemish upang mag-sacrifice at i-please ang Diyos dahil galit ang Diyos sa kasalanan. At kapag naamoy na ng Diyos ang samyo o aroma, eventually, pag natapos na, babalik ulit at lilitaw ang kasalanan.
Walang katapusan po ang ritual, pabalik-balik na lang na pabalik-balik. No? At pag namatay ka, since na hindi mo na perfect yung law and other commandments, pupunta ka pa rin doon sa impyerno. Pero kung ikaw ay nagsumikap na maging maputi, pupuntahan mo yung pinuntahan ni Lazaro, yung tinatawag na Abraham's bosom, no? Na kung saan nakita yung mayaman na doon sa kabilang video natin, no? Na nagdusa siya doon sa impyerno at si Lazaro naman is nandun sa taas na may comfort, no? Yan yung mga mangyayari noong araw. Kapag masama ka, direkta ka doon sa impyerno. Kapag pinikap mong sundin ang batas, namuhay ka ayon sa utos ng Diyos, pupunta ka doon sa place of comfort, no? Yun ay hindi pa namamatay si Kristo. Hindi pa siya naipako sa krus. So, ibig sabihin, na ito ay nagpo-point out sa something greater, no? Na a once and for all sacrifice. Si Kristo ang Lamb of God that takes away the sin of the world. Once and for all lang siya namatay to take away our sins, to save us from death, from going to hell. Isaiah 53 verse 5, He was pierced for our transgressions, by His wounds we are healed. So siya ay tinusok, pinako dito, no? Ayun ko, yung size ng pako na yan. Sa paa, tinusok sa tagiliran. Bukod dun sa nilagay sa kanyang tinik, sa kanyang uluhan. Lahat ng yun ay tiniis ni Kristo para tayo ay maligtas. At isa pang bonus, para tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. So bawat stripes na yun, tayo ay na-healed spiritually and physically. So Jesus became our substitute. Na imbis tayo yung pinako sa krus, siya yung pumalit. No? On the cross, He bore our punishment. Tayo dapat ang parusahan so that we could be forgiven. Para tayo mapatawad. No? Tiniis ni Kristo yung lahat ng pasakit, yung mga latay na inaampas sa kanya ng Romano, na kapag lumapat sa kanyang balat at hinila, tanggal lahat ng balat niya at lawit ang kanyang mga buto. Ano pa? Yung tinusok sa kanya dito na duguan ng kanyang muka, na kung hampasin siya ng kung anumang uri ng mga pamalo, maging yung krus na ginamit sa kanya na pinasan niya, doon siya pinako, hindi man lang kinatam at kininis, na kumakaskas sa kanyang katawan at buto. Hanggang sa maraming sugat na pinako siya sa krus at nauhaw siya, binigyan pa siya ng abdo na napakapait, napakahapdi. Pero lahat ng yon ay tinanggap niya. At yung mata ng Diyos Ama ay bumaling sa atin. Dahil bakit? Yung righteousness ni Kristo, ayon dito sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who knew no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. So siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Bakit? Yung kasalanan natin ay nilagay kay Kristo lahat, pinasan niya. At para tayo ay maging righteous, we became the righteousness of God, because the righteousness of Jesus Christ nilagay po sa atin, no? Kaya tayo ay nagkaroon ng righteousness sa pamamagitan ni Kristo. At ang tawag dito, mga kaibigan, is penal substitutionary atonement. Naging substitute si Kristo sa penalty, sa parusa sa atin, ang kanyang kamatayan. So Jesus took the penalty He didn't deserve, na deserve natin, deserve mo at ako. So sa section 4, the victory of cross. No, dito makikita natin sa John 19 verse 30, it is finished. Sa Greek word, tetelestai, yung sinigaw ni Kristo, at ang ibig sabihin nito is paid in full. So the debt of sin was paid in full. No? Binayaran ng buo. Justice was satisfied. Nagde-demand yung sin. Nagde-demand yung law. Nagde-demand yung death na kailangan may mamatay na someone to save us. And that is Jesus Christ. The justice was satisfied and mercy was unleashed. Nabuksan ng mercy at binigay sa atin yung habag ng Diyos. So 3 days after that, nabuhay si Kristo. Dahil kung hindi siya nabuhay, yung kanyang kapanganakan, yung kanyang ministry, pagpapagaling, kanyang kamatayan, yung kanyang mga ginawa rito sa mundo ay useless kung hindi siya nabuhay. And alas, our Savior bled and resurrected. Nabuhay si Kristo, no? At ito po'y patunay na tinalo niya ang kasalanan, yung death. Tayo po, one day ay mamamatay. Yan po ang huli nating haharapin. And after that, the eternity. Yung eternity po ay dalawa. Eternity in heaven and eternity in hell. Kaya ikaw po ang magde-decide kung saan mo gusto
sa pamamagitan ng pagpili ngayon kung narinig mo itong sinasabi ko. Sa 1 Corinthians 15 verses 3 to 4, Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried, He was raised on the third day. So yan ay nakasaad sa kasulatan na namatay si Kristo para sa kasalanan natin. Nilibing siya pero siya ay nabuhay. Hindi siya na-kept ng death, siya po ay nabuhay. Sa section 5, what does this mean for you? Ano nga bang ibig sabihin ito sa iyo? Marahil ang iba ay naririnig na tungkol sa kamatayan kay Kristo. Pero parang tila ito isang kwento lang at walang impact, walang dating ano. So if you're watching this video, hindi ito aksidente kaibigan. Ang Diyos ay may nais ipahatid sa iyo. Si Kristo ay pinuntahan ka. Meron siyang nais iparating sa iyo. And you don't have to earn forgiveness. Kasi hindi mo naman ma-earn yan eh. You can earn forgiveness by perfecting the law. But the question is there anyone perfect? Sabi sa Romans 3:10, as it is written, no one is righteous, no, not one. It is Jesus Christ alone. Even yung mabubuti nating gawa is useless. Para ikaw maligtas. Good works kasi hindi na-demand doon. But the problem is no one was able to perfect the law. To do good works perfectly. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, for by grace are ye saved through faith. Ikaw ay maliligtas sa pananampalataya mo kay Kristo. Not of works, lest any man should boast. Yan ang sinabi sa kasulatan. No? So hindi mo kaya iligtas ang sarili mo, si Kristo lang. All you need to do is to accept Him as your Lord and Savior. Romans 10:9. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yan po ang sinasabi ng Biblia, hindi po galing sa akin yan. Na kung sasabihin mo mula sa iyong bibig na si Kristo ay ang Panginoon at naniniwala ka sa puso mo na siya ay binuhay mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. No? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Na ibinigay daw ng Diyos ang kanyang iisang anak, na ang sino man daw manampalataya kay Kristo ay hindi mapapahamak. At ang ibig sabihin ng hindi mapapahamak dito mga kaibigan, ay hindi ka mapupunta na sa impyerno, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Kapiling si Kristo, kapiling ang Diyos sa darating ng araw, pagbalik niya. Sa section 6, a call to repentance. So kailangan mag-repent o magsisi sa kasalanan. Ang repentance mga kaibigan ay hindi lang feeling sorry, no? Na nagkasala ka, sorry ha, para hindi yun ang repentance, hindi ganun kasimple. Ang repentance ay pagtalikod. It is turning away from sin and turning to God. Tinalikuran mo na yung kasalanan, kinasuklaman mo na, at ikaw ay humarap kay Kristo na bagong nilalang at susundin siya bilang Diyos at tagapagligtas. No? At kung narinig mo itong ating pinag-uusapan ngayon, huwag mo nang patigasin ang puso mo, kaibigan. No? Dahil one day, babalik si Kristo at kukunin niya ang lahat ng Kanya. At kung gusto mong maligtas, kung hindi mo pa natanggap si Kristo bilang Diyos tagapagligtas, madali lang kaibigan, ikaw ay sumunod sa isang panalangin. At ang panalangin na ito ay simple lang. Ipikit mo lang iyong mata at sundan ang panalangin sa iyong puso at isipan. Tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, ako po ay naniniwala at nananampalataya sa inyo bilang anak ng Diyos. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at kailangan ko ng iyong kapatawaran. Nananampalataya ako na ikaw ay namatay para sa akin at nabuhay muli. Ngayong araw, tinatalikuran ko ang aking mga kasalanan at nananampalataya ako sa iyo. Ikaw ang aking tagapagligtas at Panginoon. Maghari ka sa aking buhay at ariin mo itong iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So kung sinabi mo o inusal mo ang panalangin na iyan mula sa puso at isipan, ikaw ay ligtas na, kaibigan. At kailangan magpatuloy ka sa pagiging Kristiyano. Kailangan mong manalangin palagi, kailangan mong magbasa ng Biblia, at ikaw ay wini-welcome ko sa family of God. Isa din sa rason na kaya naparito si Kristo, ang reason niya para mamatay ay dahil mahal niya tayo. Yan po. For God so loved the world. At ang cross sa isang patunay
na si Kristo ay willing mamatay. Ang Diyos ay hindi mapakali at gusto niya tayong maligtas, no? Kasama siya sa kalangitan. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kaibigan, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa Truth Encounter Media. Please give me a thumbs up if you like this video. Share this video. And when you subscribe, hit the notification bell icon. At pwede kang mag-comment sa ibaba kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng video sa mga susunod nating mga uploads. At hanggang sa muli, kaibigan. Truth Encounter Media.